Hi mga mi! Itong vlog ko nga po ay nung anniversary namin sa Jabi Amang. Sa store namin kung saan ako nagtatrabaho. Ngayon ko nga lang siya na-edit kasi sobrang busy yung nanay. Ang buhay ko nga ay parang si Magda. Tulog sa umaga, gising sa gabi. Ito yung buhay ko sa araw-araw. Minsan nga hindi ko na alam kung saan ko na ilulugar yung sarili ko. Sabagay, ganun talaga ang nanay. Ay, malayo na nung panahong kadalagahan natin. Na walang ibang iniintindi kundi sarili lang. Ngayon, maraming sarili mo na. So ito nga, malapit na kami makarating sa store kasama yung dalawa kong anak. Yung panganay ko kung walang pasok, malamang kasama ko rin. So yung pupuntahan sana namin, hindi na magiging anniversary, kundi family bonding. So, ang bilis nga namin nakarating dahil lumilipad kami ng lakad. Paano ba naman kasi late na ako nagising. Natulog kasi ako saglit. Nagpapahinga kasi galing trabaho. Regular GY nga. So, hingal na hingal nga ako dyan dahil karga-karga ko pa yung bunso ko. Dating nga pala namin ng mga anak ko ay nag-umpisa na. Puro likod nga lang yung nabidyohan ko. Akala ko kasi nakaharap. Medyo nahilo kasi ako dyan. Saka madali nga ni at super init sa labas. Tangay-tangay ko pa yung dalawa kong anak. Karga yung isa at nakahila naman sa kabila. Anak pa. Sarah. Our kids is God blessing. Should be loved and should be protected. Salamat tayo na meron tayong anak kahit pinagkaitan tayo ng kayamanan. Yung iba nga sobrang yaman pero malungkot ang buhay dahil walang anak. Kaya mapalad pa rin tayong mga dukha. Wala man tayong yaman, at least meron tayong anak, di ba? Pero syempre, tao lang tayo. Na kapag may pinuntahan tayo, walang ibang inisip kundi lumafang. Ang pinakahihintay ng lahat. Tara, kainan na! Gago! Hindi nga kami kumain sa bahay kaya sabi ko sa mga anak ko, sa Jollibee na tayo mag-almusal mga anak. Syempre, tuwang-tuwa yung mga anak ko, Jollibee. Hindi nila alam, makikikain lang kami. Madiskarte nga ni ang nanay. So, grabe nga, nakita ko nga yung pagkain, tumutunog na yung tiyan ko. Wala kasing ganyan sa bahay. Ang ulam kasi namin sa bahay, noodles, itlog at tuyo. Kaya look at me, fresh tuyo. So, kainan time na. Kanya-kanya na nga kaming pila. Na may mga hawak na plato, kutsara at tinidor. Papahuli ba ako? Syempre, hindi. So, kanya-kanya na nga kaming sandok dyan. At wala nang pakialaman. Syempre, nauna yung mga kataas-taasan. So, nagkakahiyaan pa nga yung makakapalang mukha. Tinginan pa kung sinong unang magsandok. At ayan na nga yung may dalang supot. Mahinhin lang sa una. Maya-maya, umaariba na. So, wala na nga nakakapigil. So, hindi na nga nagpapapigil. Nagkakalansingan na nga ang mga pinggan. Sa kakasandok dahil iba't iba ang putahe. Ang dami at ang sasarap. Sana Ilan lang pala kaming pumunta dyan. Yung iba kasi hindi na nakabalik dahil napagod sa duty. Yung iba naman nasa baba pumasok. Pero maya-maya nagsiakyatan din para kumain. Kasi yan ay para sa lahat na nagtatrabaho sa store. Nga pala, ika-7th anniversary yan sa store namin. Taon-taon talaga kami nagpapamisa. After ng misa, may kunting salo-salo. Salamat sa lahat ng blessings. Naka-anniversary t-shirt nga kaming lahat. Sign a ingat. So, nahiya na nga po ako, kaya umupo na ako. Muntikan ko na palang makalimutan yung mga anak ko nag-aantay sa akin sa isang tabi. Yung bunso ko nga, nagniwi-ngiwi na. Tagal ko kasing bumalik, akala niya iniwan ko na siya. Kaya look at the bunso and the mother. Same pretty! Charot. Gustong-gusto nga ng mga anak ko yung Shanghai. Isa sa favorite ng mga bata. Sa bagay, lahat naman tayo ay favorite. Dahil hindi naman talaga nawawala ang Shanghai sa lahat ng okasyon. Pag wala ang Shanghai, parang malungkot ang handaan. Kaya bida ang Shanghai. Charot. Nasa B pala tayo. Bida ang manok po pala. So, sa araw na nga yan, solve yung almusal namin. San ka pa? Masarap na, busog ka. Thanks God. Salamat din. Sa pakunting salo-salo. We're so enjoy kasi nagkabanding kami saglit. And syempre, we're so busog. At hindi na nga rin nagpapapigil tong babae ko. Dahil minsan lang din kasi makatikim ng masarap na ulam. At with soft drinks pa. At napatingin nga sa amin yung katrabaho ko. Isip-isip niya siguro, anniversary ba to o family reunion? At napalapit nga din tong kumari ko. Akala ko, iaabot na niya yung pangako niya. Ninang, asa na yung pamasko mo? Sa pilitan na to. Naniningil yung nanay. Charot. Joke lang po. Ang pagbibigay ng pamasko ay hindi naman sa pilitan. Nasa mga ninong-ninang yan kung gusto nilang mag-abot. Kasi alam naman natin na mahirap ang buhay sa ngayon. Kung may aabot man, di salamat. Kung wala, meron namang next year. Bastang importante, andyan kayo. Para kung sakaling magbago man ang lahat. May pangalawang nanay at tatay yung mga anak ko.